Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast! Welcome mga pare. Kung wala kayong mga masculine role models sa mga bahay ninyo, sa school ninyo, sa trabaho ninyo, pare, dito na, welcome. No? I-claim na namin yan. Hindi namin kayo hayaang mapahamak. So, manood lang kayo dyan. Relax. At meron tayong malupit na guest dito. Ayun, again, thank you so much sa Anti-Support Podcast. Maraming salamat sa pag-invite sa akin dito. Yeah. Thank you sa pag-welcome. Yun, mga ropa, yun. Again, follow me sa natin, social media natin, Facebook page natin, Suplado Moto, Instagram, and sa TikTok natin. So by the way, mga ropa, may goal ako na maka 10K, hopefully. Ayun. 10K subscriber? Yeah. Kasi ngayon? 9,000 around, mga 9,1 siguro. Lapit na. So, Yun ang pinaka-goal ko. Sabi ko siguro talagang content creator na ako pag 10K na yan. pare. So ito na yun, i-follow nyo silang lahat. Ay, follow nyo siya, okay? Kayong lahat 10K na yan sigurado. I-follow nyo siya lahat. Salamat. Subscribe yung YouTube niya agad. Kasi nandito ka na naman eh. Di ba, nanonood ka ng ASP. Yeah, tapos ka lang manood ng ASP. Punta kay Suplado mo, punta kay Joseph, punta kay Sadaw, punta kay Edas. Ang dami. Wala nang rason para maging support eh. Correct. Sa panahon ngayon, ang daming available. Daming options. Oo, kung support ka pa ngayon, ay wala na, choice Kasalanan mo mo na. talaga. Choice mo talaga yun. So isa daw, General ng Soy Army, puso ko nasa magsasaka, hari ako na yung underground. Boxing kayo dyan sa Golden Boy Boxing Gym Club saka sa Metro Fight Club, saka sa Slick and Dapper, dyan kayo magpagupit sa President Ave. Mga kabataan, yung pera nyo, iingatan nyo palagi yan Joshon Point, pare, sa lahat ng social media, kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy mabango, available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok Shop. Link nasa description. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. 8 Assets sa TikTok, Facebook, YouTube. Ang swerte mo at swerte din ako, magkakakilala na tayo. Bigyan ng dangal ang mga katulong. Naka-on yung camera mo. Oo, din ako, di ba? Ano tayo on the spot impromptu. Nasabi mo kanina na OFW ka before. Anong work mo dun? Consultant. Sales? Yeah, sales. Okay. Sales consultant. Saang bansa yan? Singapore. Singapore. Yeah. Ilan taon ka dun? I think more 4 years, more than 4 years. Tagal. Tagal. Paldo din kita dun. Oo, syempre. 6 dollars digit, diba? Kasi ang palitan niya, depende sa palitan din So kung same yung effort mo dito sa Pilipinas, tas dadalhin mo doon. Kung 40 ang palitan, times 40 yung ano mo kikitain mo. Pero unti-unti na rin daw napapanood ko lang naman, no? Hindi ba ako nakapunta doon? Napapanood ko lang. Unti-unti na rin silang parang ano ba tawag dito? Na-feminize ba? Yung parang nasasakop ng feminism yung Singapore, pare. Yun yung parang pinoproblema nila ngayon. Unti-unti na rin. Nagiging ganun yung thinking ng mga kasi sila multicultural sila So, madami talagang iba't ibang klaseng iba't ibang klaseng lahi. Ang sabi nga wala daw talagang totoong Singaporean. Kasi parang totoo. daw talaga. Kasi mix pala sila doon. Kasi maliit na bansalan sila. Anong pinagkaiba sa ugali ng Singaporean sa Pilipino? Sa culture? Based sa experience mo sa 4 years doon. I think sila very straightforward yun base sa mga experience ko, napaka-straightforward nila. Tsaka sila talagang kailangan nila magtrabaho. Kasi pag doon wala kang trabaho, mahirapan ka makasurvive kasi yung daily living mo doon or yung expenses mo talaga medyo mataas. Sa Pinas, kaya mo pa maging tambay. Ay, oo. Kaya mo talaga. Kahit mga 3 taon kang tambay, kaya mo rito Doon, hindi pwede. Alam mo, pre, dahil sinabi mo na straightforward sila, alam mo masasabi ko, mas maraming matalino dun. Oo, Kasi, for sure. matatalino ang mga straightforward, pare. Hindi mo lang magugustuhan. May maraming pagkakataon na hindi mo lang magugustuhan. Pero kaya ako nasabi na matalino yung straightforward kasi hindi nila babaguhin kung ano yung nakikita nila, kung ano yung alam nila. Ang problema dito sa Pilipinas kasi, di ba, kahit makita mo ng pangit, wag mo sasabihin pangit. Hindi nakakabobo yun. Di ba? So, ayun, wag mo sabihin ganyan. Kasi takot tayong makasakit ng damdamin ng iba Oo, di ba? Tayo. Pero kaya kung sinasabi na magiging matalino sila, kasi magiging
lahat sila magiging connected sa katotohanan. Dahil straightforward yung mga tao, connected sa katotohanan, parami yung mga tama yung utak doon. Di ba? Sino ba yung presidente nilang straightforward din? I think baka isang factor din yun eh. Si Lee Kung Kwan ba? Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew pala. Yeah. Na magaling. Parang, ganun, maigpit. So yun nga, ano pang mga ugali nila na wala sa Pilipino? Very sila, more on, syempre gusto nila pera lagi, di ba? So yung mga kasama ko talaga dun sa trabaho, may alam sa trading. I mean, kung paano mag-invest ng pera. Ano sila? Financially illiterate Yes, sila. kailangan yun. Bruin mo, habang nagtatrabaho, lagi sila naka-online sa kung ano nila, sa kung magkano na yung kinikita nila. Ganun sila. Ma-invest silang Yeah, tao. ma-invest sila. Kumbaga, alam nila kung paano paikutin yung pera or kung paano nila papaikutin. And yung mga Pilipino sa usapang trabaho, kumbaga parang base sa sinabi mo, mas masipag sila ng higit o mas disiplinado sila pagdating sa trabaho. Kailangan natin mag-adjust. Yung ugali natin dito, hindi natin pwedeng dalhin dun. Oh, So, sabihin yung syempre. sipag ng Pilipino dito, panis sa sipag nila doon. Mas masipag ka dapat dun. Mas lagari yung trabaho lagari talaga ka doon. dun. Kasi, nung nandun ako, nag-iisip din ako kung paano pakikita ng pera eh. Parang ganun eh. Nahawakan nun sa ano mo Oo, yun, tapos sisipag. good thing doon, meron ako nakilala na nagbebenta ng damit sa isang mall. Mhm. So, nung sinabi ko sa kanya, ano yung mga brand mo? Iba't ibang klaseng ano yan, mga nag-designer yan ng mga kasi streetwear that time eh, yung Ay, patok uso na nun, patok. patok. Oo. Hypebeast Oh, era. yeah, hypebeast. So, lahat ng nakikita niya na pwede na akma dun sa store niya, kukuha siya ng konti, tapos bebenta niya. So, pwede kang mag-consignment. Nakakadiskarte ka sa kanya. Yun, doon ako nagano. So, pinakita ko yung mga, kasi, kaya nga yung Dadao Badass, doon ako nagkaroon ng idea na, badass. Sabi ko, parang maganda sa ano yun, lagay sa damit So, doon ako nagka-idea. Tapos, nilagyan ko ng muka, hanggang sa, pinakita ko sa kanya, tapos umokay siya. Ayun. Kaya doon ako natuto, kasi, iba talaga silang, iba silang mag-isip. Tsaka willing sila lagi, willing tumaya. I mean, Kay Chris. nagte-take risk talaga. Basta alam nila pwedeng mag-generate ng pera, tatayaan ko. Oo, ganun sila. Tsaka, open siya dun sa, yun nga, consignment, collaboration. Yun ang ano nila dun. Kasi, ang habol niya dun talaga is makilala pa siya. Saka yung network din sa'yo. Yung network, yun. Oo. Correct. Yun yung Galing nila, kulang sa Pinas, yung take risk, no? Ano tayo tayo dito, comfort. Ano tayo, kung ano lang yung meta lang ba, Pinoy. Pagka ito yung nakasanayan, yan na lang tayo. Yan na lang, pwede na yan. Ayaw sumugal eh. Tapos, kung sino yung mga gustong sumugal, ay, bakit mo ginagawa yan? Mali yan. may ganun. Tangina, mali eh, no? Baliktad eh. Isa pa sa nakikita ko sa ibang bansa, especially kahit sa Japan, no? Hmm. Parang yung 8 oras kulang eh. Kumbaga sa Pilipino, pag 8 oras, uwi na ako, siesta na ako. Okay na yun. Okay na yun. Hindi na sila naghahanapan ng iba pang pantagos, no? Kaya yung ibang lahi, parang natatamaran pa sila sa ganong culture dito sa Pilipinas. Correct. Pero yung Pilipino, dali mo sa ibang bansa, sasabay. Just. Oo, nag-adjust sabay- naman. Yun naman ang gusto ko sa Pinoy. Sasabay sa sipag talaga, rarat-rat din yan. Pero pag dito mo sa Pilipinas pinagtrabaho, after 8 hours, mamadali nang umuwi yan. Hindi na maghahanap ng ibang source of income o gripo pa yan. Okay na yun doon. Magre-red doors na yan. Red Hearts. Di ba pre, tumagal ka ng Singapore? Ilang 4 years nga ulit yun? 4 years. 4 years. Pagdating sa babae, pre, anong pinagkaiba ng Pinay at saka Singaporean? Siyempre, ano yan? Baka ba ng Singaporean na babae? Lasang ano Hindi, 4 years pare, babakbak ako doon. ano doon, pre? Peking duck ba ang ano doon? Delicacy? Hindi, Hainanese chicken. Ah? Sa Chinese. Hainanese chicken. Ayun, Hainanese chicken. Hainanese Lasang chicken. ganun, pre. Hindi, I think ano lang, pagdating sa siguro pag talaga, pag mga modern country or yung tag natin na the first world country, talaga sila more on focus nila is yung lalaki na may bitaw talaga. Hindi yung more on about feelings. Okay. Maybe at early age pwedeng ganun. Pero kasi sa So, Singapore, bumakbak ka nga. Singaporean. Nakatry ka ba ng Singaporean? Hindi. Na babae? Hindi. Mo tinry? Parang Chinese lang naman din sila, di ba? yeah, Pero majority halo, pre, ng may nila. Indian din meron sila. sila eh, no? Indian. Ba't di ka bumakbak ng Singaporean? Ba't di- Busy sa work eh. Pinay din ang binakbaka mo doon. Tangin na sa 4 years pare, posibleng, di ba? Hindi, 4 years kasi talagang lang yun, more on trabaho, tapos ang haba ng oras eh.
Never ka bumakmak sa 4 10 to years. 10. 10 to 10. Hindi. Wah, di ba? I mean, anong lahi? Binakbaka mo nun. Wala. Antatrap eh. Antatrap si Sada. Kasi Talaga inuhuli. Wala Huli ka nang pa rin. huli. Nako-curious ako sa Singaporean shit kung anong klase mga tao doon pag binakbaka mo. Anong way nila? Parang wild ba sila? Hindi, wala akong idea. Hindi ko. Hindi ka bumakbak doon sa 4 years? Hindi. Sa 4 years na tiis mo? Yeah. Gago, tibay mo pare. Ano, hindi ko kaya yun, 4 years. 4 years, medyo ano nga lang talaga. Hindi kasi pag bago sa'yo yung ginagawa mo, parang, tsaka nakakatakot din minsan pag nandun ka. Kasi ang batas nila talaga matindi. Kulong ka agad. Hindi basta-basta. May kasama ako doon, nagnininigarilyo. Pinitik niya bigla. Hindi niya alam, merong ano, yung mga nakasibilyan na nanguhuli. Huli siya. Bayad siya na penalty siya, $300. Citizen arrest. Ha? Citizen arrest. Hindi, littering. Bawal yun kasi malinis silang bansa eh. Tapos, nasakto pa yun, man-end. So, syempre, talaga manguhuli sila kasi may komisyon eh pag may nahuli. Kaya pala masipag. Tapos, hindi ka talaga makakalabas ng airport na hindi mo nababayaran yun. Tapos, within 90 days, pag hindi mo nabayaran yun, meron kang hindi. May penalty na, meron ka pa hearing. Ganun sila kadisiplinado. Kaya yun ang yun ang pineplex ng bansa na yun, more on safety talaga. Tsaka malinis. Bale nung nandun ka, talaga mag-iipon ka lang talaga. Yun Yeah. ginol mo. Yun ang pinaka talaga. Galing, di ba? Pero mo, pare, 4 years na siya nandun. Hindi pa rin siya ang focus is trabaho. Yeah. May nag-message, may letter sender kasi kami last time, pre, naalala ko lang. Babae siya. Actually, lalaki nag-send sa amin ng letter. Babae niya yung sinusumbong niya. Asawa niya, pre. 2 months pa lang. 2 months pa lang sa barko, pre. Yung babae niya na yun, may nabuong kalandian na kagad. Kumbaga, di ba sa 2 months mga lang, nung 2 months ka, anong ginawa mo sa Singapore? Takot ka pa nga, di ba? Yeah. Pero yung Nakakapaka pa eh. Pero yung babae niya, pre, 2 months pa lang, may hinanap na agad na kalandian, pre. Baka pwedeng kilala niya na yun. Di ba? Oo, pwede. Pwedeng kilala niya na yun. Pwede. Pero kakasampa pa lang ng barko. Barko, pre, sa barko. Pag cruise ship kasi, I think maraming halo-halo kayo dyan na lahi eh. May mga guwapings din talaga kasi ibang lahi eh. I think baka dun siya na-fall, no? Pwede. Na sobrang boring din sa barko, no? Oo, sila magkakasama eh. Ilang oras. Nagtutugan talaga yung mga yan sa barko, usually. So, sobrang delikado rin talaga ang LDR. So, may mahirap ang LDR. Alam mo yung sinasabi mong yan nga yung malinaw na halimbawa na hindi talaga independent ang babae dahil yun dun sa quality nila na hindi talaga sila independent. Ginamit ng babae yung pepe niya. Nasa utak niya yun. Gagamitin ko yung pepe ko para tumagal ako dito. Pero pag lalaki, sige, focus ako, trabaho lang. Yeah. Correct. Yung Let's trabaho go. lang, di ba, nag-gets mo yung ibig ko sabihin. Yun, kaya 2 months pa lang, kasi gagamitin niyo yung lalaki eh. Di ba? Pati siya ma-homesick. Oo. Para mas tumagal siya sa trabaho. Para mas tumagal siya sa trabaho. Grabe. Kaya nga since yun ang pag-usapan natin, kaya nga ang totoong babae talagang sinasabi nila independent sila. I don't think na independent sila. So hindi ka naniniwala rin doon sa Hindi. strong independent na No. sinasabi nila? Hindi sila independent. Actually, they're prisoner. Kasi gusto nila umasenso eh. Di ba? Sa ating mga lalaki, gusto natin umasenso. Talagang focus mo doon lang eh. So paano tayo magiging independent? Di ba? Ang independent, yung nagagawa mo yung gusto mo. Kung ikaw bilang babae, meron kang kumbaga ang goal mo maging nanay, magkaroon ng anak na ganito, tapos maging housewife, 'di ba? Yun talaga, tapos nakakapagtrabaho ka pa. Na hindi nga lang kagaya ng gusto mong trabaho. Kumbaga kahit papaano pinapayagan ka ng asawa mo na magtrabaho, pero hindi to the point na mapapabayaan mo 'yung anak mo. So kung if we talk about independent, hindi talaga sila independent kasi may goal silang gusto nilang makuha na mas pumera kumpara sa pumantay sa lalaki. 'Di ba? Tsaka ito sabihin ko, nakalimutan ko. Hindi ako, naniniwala rin talaga ako, pre, na hindi sila independent. Para nga sa akin, kung ma-describe mo ang babae, they're good followers talaga. Maniniwala ako, yan ang ibibigay ko sa kanilang credit. Yeah. They are good Followers. followers. Kasi, anong best example natin dito? Sino ang madalas napapakagat ng agenda, ng mga propaganda? Hindi lalaki, babae. Babae. Ginagamit ngayon sila ng sistema, yung woke, pasok natin yung woke dito, di ba? Yung fat
body positivity. Sino ang sinay-off nila dyan? Mga babae. Babae Correct. rin ang nagtanggol dyan sa movement na yan. Pangalawa, body positivity. Pasok na natin yung LGBT shit na yan. Sino rin ang kalaban mo dyan, pre? Pag gumawa ka ng video na yan, sino mag-stage? Yung mga babae din eh. Correct. Kasi sila yung pre, pagka ang media may sinabi na ganito, sila rin talagang madaling sumunod. At sino rin ang pinakamalakas na consumer din? Babae din. Babae. Pagdating sa bags, sabihin na, ito, pinasuot sa artista, kinabukasan, mag-order na yung mga yan. Kaya maniniwala ko, give ko sa kanila tong credit na to. Good followers sila talaga. Ito naalala ko na. So, call out to sa mga babae. Ginagawa tayong gago nitong mga to eh. Kasi nga, ako ang sinasabi ko, kaya wala akong bilib sa mga career woman. Wala akong bilib sa mga babae na nakikipagsabayan sa ating mga lalaki pagdating sa usapan ng success. Gago tong mga to eh. Meron tayong numbers. Alam natin na marami tayong mga lalaki na nag-a-attempt dun sa success na yon. Hindi nga siya madali eh. Hindi siya madali, hindi siya basta-basta. Tapos given na mahihina kayong mga babae kayo, akala nyo, mas kaya nyo yung gawin kaysa sa amin. Ang hirap, sa lakas namin, sa talino namin, dahil science na magsasabi, meron kaming utak, umiiral yung utak namin kumpara sa inyo. Hindi nga namin siya basta-basta nakukuha. Ngayon, akala kasi nitong mga babae na to, dahil nga, nakakapagpakagat sila ng mga supot eh. Oo. Kaya naniwala sila na kaya na nila tayong paniwalain na sila yung magaling. Pero kung science na mismo magsasabi at sa experience ko na rin, experience na rin namin, marami rin kami, hindi lang lahat hindi lang ganun kadami yung numbers, pero marami kang matuturong mga lalaki na nag-a-attempt na kumuha ng success. Diba? So yun lang, common sense lang yun. Ang hirap niyang kunin. So, by seeing those scenarios, parang isipin mo, putang nabibigay ko ba sa babae itong mga na to? Itong mga pagdadaanan na to? Iaasa mo ba sa babae to? So, ito ewan ko ba, kaya kung naloloko nyo yung mga supot at under ng mga lalaki na nakapalibot sa inyo, tangina, hindi kami. Galit ka siguro sa babae, no? Misogynist, no? Who hurt you? Who hurt you? Pero ano yun, pre? Ikaw nga, speaking of simps, na banggit mo yung simps, no? Sa tingin mo, pre, sa isang lalaki, bakit ba siya nagiging simp? Tingin mo, pre? Okay, syempre unang-una kung paano ka lumaki at kung paano ka pinalaki. And if you are surrounded with guys na talagang ang nakikita nila is to please women, yun talaga yung pwede mo maging default. Pero habang tumatagal, pag naging aware ka sa nature ng babae or kung magiging aware ka sa nature ng babae, alam mo na may mali sa ginagawa mo. 'Di ba? And of course, nandun na rin yung nanggagaling ka sa feelings mo eh. 'Di ba? Yung i-please yung babae, nakakakuha ka ng satisfaction eh. I think yun yung pinaka nakikita rin ng mga lalaki na ito yung tama akong gawin para at least mapasaya ko siya. Kumbaga ganun tayo na tag ito, kinondition. Hardwired kasi, no? Ganun tayo kinondition ng society eh. And yun nga, sabi ko nga rin dati sa mga videos ko, and ewan ko mag-agree ka dito, pero I'm sure mag-agree ka dito that paglabas talaga natin sa mga kipay ng nanay natin, automatically, blue pill talaga simp tayo eh. Yes. Kasi nandun yung, kumbaga yung nature, yung tawag dito, yung hormones ng nanay, yung genes na nanay na estrogen, di ba? Nasa atin yun. Kaya pag hindi na bago yun, for sure, kaya marami talagang supot dito sa Pilipinas eh. Hindi talaga siya na bago dun eh. Di ba? So, yun yung isang reason kung bakit marami talagang simp dito. And maniniwala ka ba, pre, dahil dumami ang simp ngayon, humirap din ang dating. Yeah. Sa panahon ngayon. Of course. Mahirap ang dating ngayon kasi nga, makapangyarihan ng mga kababaihan ngayon eh. Especially yung because of the social media. Ang dami nilang access eh. Kumpara as last time eh, di ba? Ang access natin, kumbaga nung dati, nung di pa ganun kabumam social media, more on ka lang kung nasa social circle mo lang eh. Ngayon nag-iba eh. Kumbaga global eh. Yun ang mahirap eh. Marami kang kalaban. Kumbaga na, yung average na babae, naabot or
nakikita ng mga foreigner. Kaya parang pati sila, nabubuhusan sila ng mga compliment ng mga foreigner. Oo. Diba? I think humirap lang sa part ng mga average guy. Yeah, Yung yan, dating. correct. Pero umangat ka lang ng konti sa pagiging average, I think papasok pa rin yung ethics mo sa Pempe. May ano ka ba rin, kumbaga, may sinabi ka ba rin. Ang kagandahan naman yan, kapag nabuksan yung isip mo, tapos alam mo ang daming simp, advantage na kaagad sa'yo. Ang bilis na umangat ng shit mo. Kapag bukas yung isip mo, ha? Grabe nga yung imbalance no? Nare-realize ko lang based dito sa pag-uusapan natin. Sobrang lamang ng average woman ngayon in terms of dating. Pero lugi ang average man no? Dahil sa social media no? Kaya agree ka rin ba talagang social media rin ang isang reason no? Kung bakit humirap ang dating no? Yeah, kasi I think ang social media in-expose yung mga kalalakihan tsaka kababaihan. Oo, tama. Na-expose ang mga kababaihan kung anong talagang gusto nila sa mga kalalakihan at na-expose ang mga kalalakihan na hindi na pwedeng gamitin ang pera ng lalaki para makapag-attract ng babae. Pero still part, kumbaga universal attraction or yung sinasabi natin na hinahanap ng mga babae is yung lalaki na talagang pwedeng makapagpataguyod sa kanya. Pero ngayon, hindi na ganang tinitingnan ng babae yun Ang tinitingnan ng babae is more on vibe, more on feelings, more on status. Ano yung makikita sa akin na ibang tao pagkasama ko tong lalaki na to. Yun, exactly. Diba? Ito yun. Kaya nga mapapansin mo pare sa pusuan at laruan, di ba? Ang labo nung mga sasabihin ng babae, sasabihin ni Marion, bakit di mo siya nagustuhan? The vibe is not there. Sabi ko, bilang nasa relationship, di ba? It's more than just a vibe. Tangina, puro kayo vibe, kaya wala kayong makuwang matinong lalaki, puro kayo vibe Di ba? Pero yun na nga yung ano dun yung easy. Oo, Yun na nga yung easiness ng babae. Kung yun lang pala yung hinahanap nila, vibe lang, madali lang ibigay sa babae, kaya ang dali na rin magkababae ngayon. Kasi nga, ibigay mo lang yung right vibe, sabihin mo lang yung right words, bubo ka agad yung pempen. Actually, boka na nga lang babae ngayon, pre. Basta boka-bokahan mo lang, makakatira ka. Kaya nga kung 2026 na, birhen ka pa rin na lalaki, tapos pushing 30s ka na, tangina may problema talaga. Oo Do you agree? May tropa akong dalawa Shout out ko. Di, wag na. Kilala nila yun sa sarili nila. Tangina yan. Kilala nila sarili na. Nanonood sa akin yung matatawa yun. Aminado naman sila sa, sa sarili nila. Medyo, ando pa sila sa stage na takot na natatakot sila mag-explain, natatakot silang ibuka sa babae yung mga... Ano daw yung reason ba't natatakot sila? Ganun lang, simulat sa pool ng mga bata pa kami, ganun na talaga. Pag may babaeng katabi, ganyan babae. Kakabahan. Shota niya na nga sa text Ito nga nung panahon na text pa lang Shota niya dyan, nandyan. Dinala namin sa tambayan namin, tumambod niya yung babae. Kinakalabit siya, tumalikod. Ganyan, kinakalabit siya. Tapos kinakausap niya pa rin yung tropa. Sige, teka lang. Kasi pre, ganito, ganyan. Tanginan to. Nag-uusapan nila Dota, SF. Ngayon, nakaharap na ganyan. Hanggang ngayon, ganun. Wala na bago? Wala. Parehas yun. Dalawa yun sila. Yung isa 32, yung isa 34. Parehas yun sila ganun, pare. So, I think, legit boy, may problema talaga. Kaya nga, this coming birthday niya ng June, kinausap ko siya, wawakasan ko na yan. Kahit medyo pangit yung gagawin kong style. No? Bibigyan ko siya ng... Bibigyan mo siya? Pare, yun ang plano ko Para ma-break yung pattern niya. Para kasi nagtataka na ako, pare, bading ka ata. Kung pare ko siya, bading ka ata, pare. Gago di. So, bibreaking ko na yung pattern niya, gift ko na lang sa kanya yon. Ngayon, kung may magbabago o hindi, bahala siya. Pero ano mga hobbies ng lalaki na yan, yung tropa mo na yun? Panay inom to pagkat Wala. after ng work. Computer games nga sinabi mo Before, computer boy kami, lahat ng time na yon. Pero sila, medyo nagbabad sila sa ganong era Ako, kumalas ako nung patapos na ako nung college, kumalas na ako sa ganong sistema. More on nahilig ako sa basketball that time. Yan, naging first love ko talaga yan. Tapos music, pinagsasabay ko yan that time. Sila nandun pa rin, trabaho, ganyan. Pag uwi ng bahay, magre-read hearts, 2 read hearts, pampatulog lang daw, ganun. Parang nandun sila sa era na yun. Tapos malalakas yung loob nila sa text, sa chat. Pero sa personal? Hindi nila pinapansin. Nandun pa rin sila sa ganong era. High school yun High school ko yun, yung ganun ko First year ako dun yung dami ko sinasabi. Tapos pag nag-meet na,
Wala Walang ka naman pansinan sabi. pag uwi ng bahay. Alam mo, gusto kita yakapin. Ganun, ganun. Kaya lang ako sa'yo. Ito makwento ko, may nanonood to eh. Ito mag 24 to, 25 na po, kining ina, virgin eh, putang ina. Puta. Oo pare, kasi ano talaga eh, frequency, doon masasabi. Kasi ito, 25 years old, virgin, kahit nga na makipag-holdingan sa babae, hindi pa naranasan ito. So, mapupusta natin na, putang ina, pre, ibang mundo mo. Frequency ang pinagkaiba talaga natin. Di ba? Ang sasabihin ko nga saklap nung masisisi mo na rin yung magulang doon eh. Pero at the same time, babalik din tayo doon sa, kasi pag kinukwento ko nga yung pagdating sa, bakit ako naiba doon sa ibang mga nakakasama ko. Totoo naman yon na hanggang 20s mo, yan, lahat ng mga naging movement mo, pattern yan na nakuha mo sa pamilya mo eh. Pwede. Pattern yun. Pero nga, pagdating din doon sa edad na yon, kumbaga, IQ, yung IQ ba yan or ano, basta kung anumang aspect yan sa utak mo, nag-expand din siya kaya aabot ka sa point na pipili ka na. Ito Correct. yung nakasanayan ko, meron dito, ito yung gusto ko. So, pipiliin mo ba yung daan papunta dyan? O mananatili ka na lang dito sa nakasanayan? Kasi may comfort na kasama yun Yup. Pag nandun ka eh. Kaya katulad mo nga ikaw, puki ng ina ka, hanggang ngayon virgin ka pa rin. May mali sa'yo. Ngayon, nakikinig siya eh, kasi nararamdaman niya na idol, ganyan. Addictive, puro computer games din ang pinagagawa eh. Diba? Tangina, parang di mo na nga, alam mo mahirap dito pare. 25 na, ito 30. Napakakunat na. Paano pa natin matuturuan yan? Di ba, pre? Iba yung ano nila eh. Iba yung ginagalawan lang parang realidad. Parang ganun. Oo, ibang realidad. Ang hirap, pare. Gusto man natin tulungan. Ikaw gusto mo man tulungan. Tangina. Meron. Ma-change topic ko lang ano. May idea ka sa Red Pill. Yeah. Medyo nag-dive ka rin ng konti. Yeah. Masasabi mo sarili mo na once ka rin naging Red Pill or Red Pill ka pa rin until na? Yeah. Red Pill pa rin? Yeah. Paano ka nagsimula dyan? What is story behind of it? Paano ka napunta dyan? Hindi naman randomly napunta ka na lang sa Correct. rational na isip, di ba? Nabuksan yan eh. So, anong story doon? Who hurt you? Yun. Of course, karamihan sa mga kalalakihan, you started of course, sa paniniwala mo na the relationship should be like this or kung ano yung nakikita mo Fairy sa... Yeah. Yan, fairy tale, kung ano yung napapanood mo. Kung ano yung sinasabi sa atin ng society or yung mga... yung mga napapanood natin na dapat ganito yung relationship. Parang ganun. Pero nakikita mo na may mali. Kasi hindi mo ma-maintain yung relationship eh. Or minsan... Ginawa mo naman eh. Oh, yan, di ba? Dapat eh, di ba? Correct. Tsaka yun yung nakita mo, alam mo tama eh, di ba? Oo. Na pasiyahin ng babae, i-please yung babae, yun ang pagkakala natin na tama. Pero bakit ganun? Hindi mo pa rin ma-maintain yung relationship. Tapos mas niloloko ka pa. Correct. Malaki tsansa. Yes. Mataas ang tsansa na nawawalan sila ng gana kahit na tama yung ginagawa mo. So, akala mo na, baka kulang pa. Baka kailangan mas magpa-under pa ako. No, tama. Diba? Minsan tama. ganun eh. Or baka kailangan mas ibigay ko pa sa kanya yung oras ko. Iba ganyan, di ba? Hindi na lumalabas ng bahay. Pag sinabi ng asawa niya, magbabasketball lang kami. Hindi, dito ka lang. Di ba? Nagagalit. Or pag imimit mo yung friends mo, ayaw niya. Di ba? So, susundin niya yun para lang hindi magalit yung misis niya. Which is, yun ang mali. Kasi wala na yung polarity. Yung dynamic nagbago, nag-switch eh. So, dun ako nagkaroon ng idea na merong mali eh. Di ba? Merong mali. May mali sa ginagawa ko na hindi ko kayang i-maintain ng babae. Tapos, andun pa yung laging nag-aaway kayo. Oh, legit. So, So, sa makatuwid nun pare, gusto kanyang utusan pero gusto rin niyang wag kang sumunod doon. Yeah, Di ba? parang Doon sila ganun. attracted. Labo, di ba? Oo. Pero doon sila attracted, di ba? Yes. Na-heartbroken. Ay, sige, kamo na. Ayun yun yung question ko, pre. Na-heartbroken ka na ba before? Oo naman. Part ng ano yan eh. Kasi yung heartbroken, part ng ano mo yan. Part ng relationship yan. And dyan magre-reflect lahat ng ginawa mo. Pwede ba namin marinig yung full detail ng story kung okay lang sa'yo? Kung paano ka nasaktan, ano nangyari. Kasi Josh, pinost niya lang sa YouTube yun sa pinost story ko yan, niya. pare, oh. Niloko siya pare. Yung origin story ko, yun Oo. nasa YouTube yun. Pre. I mean, Ayaw niya pare, halata. Niya Hindi kasi iniisip ko kung ano yung pinaka pumipili lang siya. bumibili ako eh.
Kasi, Yung pinaka matatak, pre. Yung talagang bumasag kay Vulnerable Suplado ka. Moto, pare. Yeah. Kasi habang iniisip mo, may kukwento ko. Pero pagkatapos Sige, ko, sige, pagkatapos ko kwento mo magsalita, ikaw na. Alam mo, naalala ko, pre, kaya tumatak sa utak ko kasi yung sa hindi pag-keep ng babae. Sa totoo lang ito sabihin ko sa inyo. Nung panahon na hindi pa ako red-pilled, mas na ano ko nga yung babae, mas nag-stick nga sa akin yung babae. Mas nagtatagal kami ng babae, pre. Ngayong red-pilled ako, wala ka nagtatagal sa akin. Pag hindi ko gusto yung ugali, tak-ina, tapos na tayo. di ka nag-a-adjust, di ka nag-a-adjust. Hindi ako nag-a-adjust. Ganun na nangyari. Pero, pinagsisisihan ko ba yun? Hindi ko pinagsisisihan yun kasi nga, ang naaalala ko nga, syempre, mas bata pa ako ng mga panahon na yun eh. Paano ka nag-red pill niyan? Paano ka nag-red pill niyan? Sa heartbreak nga rin, di ba? Ang mangyari, na heartbreak ka, tapos, ang dami mong question, saan ako nagkamali? Tapos, ang dami ng babaeng dumaan sa akin. So, binalikan ko yung mga moves ko, yung mga ginawa kong galaw doon. Tapos yun, babalikan ko siya, ito yung nag-mix, ito yung ano. Kung tutusin nga, yun nga, yung sinabi ko dati, kung kailan nung mga supot pa ako, mas maayos pa yung mga babae na kukuha ko. Kasi ibang panahon din yun, ibang factor naman yun. Ibang panahon din kasi yung dati. Wala pa namang, yung mga panahon na chumechicks ako na yun, social media, hindi naman ganyan ng status ng social media ngayon. Wala pang masyadong ganun. Yun. Isang malaking factor yun, pre. Malaking factor yun. Na ngayon, nandito na ako sa ibang panahon na to, lumalabas parang ganun sa mas simpleng salita. Ibang mundo na to eh. So, ibang game na rin ang kailangan gawin. Oo. Ngayon, ang inaabangan ko na lang ulit, bumalik sa radar ko yung mga ganong kasi alam ko na itsura nila eh. Alam ko vibe, alam ko itsura. Hinihintay ko na lang na yung mga klase na yun ng babae ang umano sa harap ko. Magpakita ulit sa harap ko. Kasi kung ibabalik mo yung monching na yun, yung doon sa wala pang social media, at ilagay mo yun dito, pre, kawawa yung monching na yun. Oo. Walang game yun eh. Oo, Yan, di ba? Mas game na, may game na yung mga babae ngayon. Diba? So, yun nga, may factor talaga yung social media. Doon naman talaga humirap, pre. Naniniwala ko doon eh. Internet, ang dami niyang binago sa business, all the aspect ng pamumuhay ng tao, kasama na dyan ng dating, pre. Oo. Correct. So yun, balik tayo kay Alam ko, nakalimutan yun eh. Yung pinakamalupit, pinakamasakit. Ano yung pinaka-worst na ginawa sa'yo ng babae, pare? Para mamura ito. natin dito. Hindi, wag. Ito. Nakain ko yan eh. Natandaan ko na. Yan. Exclusive. Nakwento mo na ba to? Hindi. Tangin na, exclusive. Hindi mo mapapakinggan. So, Huwag mo na lang siya pangalanan. may girlfriend ako noon na for 2 years, tapos nag-Japan. Yan na. Nagpunta siya sa Japan for 6 months. Tapos, okay naman kami. Lagi kami nagtatawagan. Tapos, ipapadala siya ng mga, kung gusto niya, kung ano yung mga pwede niya ibigay sa akin. Okay. Pero nung pag-uwi niya, doon na parang may nagbago. Naramdaman ko kagad. Ramdam mo kagad eh. Kasi, kasi ano talaga kayo eh. May ganun, no? Kasi ano talaga kayo eh. Kumbaga, alam mo yung parang ano talaga, relationship na doon mo naramdaman yung parang, Seryoso. yung seryoso, talagang, ano talaga, mahal mo tong tao na to, tapos willing ka maghintay. Kaya, ngayon, di na ako naniniwala sa LDR eh. Saan bumasag nun? Oo. So, ano nangyari? So, ang nangyari nun, pag uwi niya, alam ko may nagbago. Unang ano ko, bago siya umuwi, ang ginawa ko nun, pumunta ako sa may Dangwa. Bumili ko ng flowers. Na flowers. Ang ina, pinagawa ko talaga. Ang laki. Bouquet ng flowers. Magkano yun? Mura dun eh. Mura kasi Mura sila. dun eh. Pero, Mahal hindi pa ko rin, mas nakalimutan. malaki. Oo, Mga malaki. 3K, Basta 5K, malaki. mga ganun. Hindi naman siguro. Mga 2.5, mga ganun. 2.5, Oo. sakit pa rin. Okay. So, pumunta ako sa bahay ng kaibigan niya. Kasi nandun daw siya. Ayaw niya akong papuntahin sa kanila. Kasi nga, ewan ko kung anong reason. Dati nakakapunta naman ako. So, sabi niya, punta ka na doon sa bahay ng kaibigan ko. Di punta kami doon. Tapos, pumunta ako sa bahay ng Ilang post kaibigan lang, niya. Ayaw sa bahay, that's bullshit! So, anong nangyari, nabigay ko muna yung flowers kasi nga kararating niya lang eh. From airport nabigay ko. So, sabi niya, pagod ako, usap na lang tayo tomorrow. Punta ka doon sa ano. Tapos, nung pupunta na ako na following day doon, sabi niya, sa ano ka na lang pumunta sa ganitong araw, blah, blah, blah. Ang dami na Yung pinush na naman ng ibang araw? Oo, syempre ako excited ako. Ikaw excited. Ako excited siya ako hindi. makita siya tapos siya hindi. So, ito na nga. Bakyara. So, ginawa ko, hindi na ako nagpaalam, pumunta na ako sa kaibigan niya.
tinanong ko kung, kasi gusto kong malaman ko anong reason, bakit parang may mali. So pagpunta ko sa lugar ng kaibigan niya, putang ina yung flowers nasa basurahan. Ay, putang ina mo. Nung nakakita ko yan, shit. Sakit nun, pare. Oo, tang ina, sabi ko, damn, man. Hindi na ako nagsalita. Tapos Sakit nun, oo, pare. nakita ko talaga nasa basurahan. Yun yung pinakasabi ko na ayoko na ng ganito. Sabi yung ganun sa kanya. Kumbaga, inisip ko, saan ako may mali? Saan yung parang ginawa ko na hindi niya nagustuhan? Tsaka putang ina, hindi naman nag-iisa yung storya na ganyan eh. Yung mga puki ng ina yung mga babae kayo. Papaabutin nyo pa sa ganun, di ba? Hindi kasi sila talaga, yan ang mali sa kanila, pre. Hindi talaga sila direct. Kumbaga, hindi talaga sila sasabihin sa'yo na ayaw na nila. Takot Hayaan sila ka nilang mapagod, hayaan Correct. ka na lang nilang madiscover mo. Pero that time, bulag ka pa sa mga nakikita mong ganun, pinupush yung date nyo, kung kailang araw. Siyempre, di mo pa doon nakikita. Di ko pa, eh. di ko pa alam eh. Same tayo nung Kumbaga, mga ganun. iniintindi ko siya kasi baka pagod lang kasi galing ng kakauwi niya lang. Tapos baka busy pa siya sa family niya, Family niya, nakikipag-banding na-miss niya. siya. Oo. Saka mahal na mahal mo pa kasi. Oo, yun. Bulag ka eh. Sana pa sumunod na nangyari? Ayun, nag-uusap kami, kinausap ko siya. Sabi ko, tinapat ko siya, sabi ko, nasaan yung flowers? Sabi niya, nasa bahay. Sinungaling! Tignan mo, hanggang doon hindi mo pa rin sinasabi, pokpok ka! Hindi talaga, pre. So, ginawa ko, Gago. may ebidensya ako, pinicturean ko yun eh. Pinakita ko sa kanya. Ay, gago. Sabi ko, ano to? Ano na naman sinungaling niya? Sabi niya, hindi yan yun, hindi yan. Oo, pare-pareho talaga eh. Sabi ko, paano hindi yan yun? Ako bumili. Bakit pa marunong ka pa? Pareho talaga eh. gag. Pareho, pre. Natawa ako doon sa cambio niya eh. No? Ay, hindi yun. Iba yan. Hindi yan Tangina yun, mo, hindi yan sa yun. mali pa ako. Ako bumili, tapos di ko Tsaka alam. teka lang, iba yan sa ibang lalaki pa yon. No. What the fuck? Tapos sabi nung, Mali ka pa. sabi nung kaibigan niya, tinanong ko siya, sabi ko, ano man nangyari kaya, ba't ganun, parang, sabi ko, for sure, alam mo eh. Sabi niya, siya na lang kausapin mo. Kasi Ay, yun na yun. pag May alam nanggaling na sa yun, akin, pre. pag nanggaling sa akin, ano sa'yo, sabi niya, parang unfair naman kung magagaling. Babae yan. Babae rin. Alam mo, mga babae talaga, nang lalaglag talaga eh. Pero Kami sa siya may lalaki, ganun. kahit magkapit-pitan eh. Ay, wala. Ganun na yung kutsilyo. Walang babae si Monching. Wala. Patayo na lang ako. Walang aamin. Oo. Grabe, no? Pare-pareho talaga eh. Tsaka, yun, pre, yun yung sa'yo, parang pumitik na yung isip na parang, Yes. kailangan may At lalong pumitik, nung nag-usap kami, sinabi niya sa akin, kailangan niya magpakasal sa hapon. Putang ina mo. Para sa card. Oo. Alam mo una kong tanong, may nangyari ba sa inyo? Dito ka na mapupunit. Pero hindi niya sinabi. Wala siya inamin eh. Wala siya inamin. Kumbaga, ang kwento niya, yung kung paano, yung way ng mga kasama niya sa trabaho. Pero parang siya hindi. Siya malinis siya. Oo, parang ganon. Sabi ko, Nasa entertainment industry. Okay. Klaro na. Matik eh, no? So, siya lang malinis doon. Oo, parang ganon. Parang ganon. Madalas lang siya sa tinutuluyan nilang bahay, yung mga kaibigan niya, Hindi ako lumalabas. sumasama. Oo, ganon. Lagi nga sila nagiinom gabi-gabi. Ako, Oh, yes. Nangungulit sa akin, di ko pinapansin. Correct. So sabi ko, ba't ganun? Ba't merong papakasalan ka? Parang ganun. Sabi niya, hindi, ano lang yun, for card nga lang daw. Blah, blah, blah. Tapos, Ba't nilalayo mo na yung poday mo sa akin? O, di ba? So, ibig sabihin, ganun talaga sila, no? Pag nalalawayan ng nilalayo na nila dun sa ibang lalaki. kaya sabi ko, tangina, wala na to, paano na to, papunta na doon. Pero pinipilit ko pa rin ayusin. Hanggang sa I decided na wag na. Paano pinush mo pa yun? Nung sinabi niya yun, may mga ginawa ka pang paraan para ma-fix yung relationship. Hindi, ang inisip ko noon, hindi. Mukhang mahirapan ng bumalik to eh. Sa Japan eh. Inisip ko mahirapan bumalik eh. Pero yun, nakabalik pa rin. Hindi na ako nag-ano. Hindi ka na nagawa. Pero nung nandito pa rin ako, parang wala na rin kami. Parang, doon na ako nag-start na parang, binago ko na yung ko. Gusto kong baguhin yung sarili ko na hindi na kagaya ng At dati. sa bawat minuto, ko'y di natuto. kumantsa. Nakaganon si Suplado ng tayo na, hindi! Hindi, ito matindi. May times pa, dahil kumakanta ka na ganyan, pinunta ko siya sa bahay, muulan. Ay, Ay, mga napapanood Ano mo. yung kanta ng QC?
Oh. Umuulan. Ano ba yun? Nag-iisang galunggong sa harapan ng mesa. Utin ka. At di pa rin nagawa. Ako, paborito kong kanta nila yun. Tatanda na talaga tayo, pre. So, going back. Tapos yun na yung pinaka-ano ko, sabi ko, wala na talaga. Hindi na siya rin lumabas nun eh. Tapos, sinabihan na rin ako ng nanay niya na wag mo nang ano yun yung ano. Yung ano. So, ganito. Siyempre. Ganito nangyari doon. Sa Plado Mote yan eh. Umuulan. Mm. Nakamotor yan. Putang ina! Tangina mo! Tangina. Naglasing ka. Ako, that time, naglasing ako. pare. Gaganon ako, Naglasing ako. Ganun. Alam, naglasing din ako. Ano yung nakamotor ka na nakakotse? Hindi. Akala ko kasi- Commute. Naglakad ako. Ay, puta, mas dama mo yung pain niyan, Oo. pre. Kasi wala, yung isip mo blanco eh. Go, gago. Tuliro eh, no? Gago. Oo. Tuliro. Kanta. Tuliro. Di ko alam yung tulirang kanta eh. Kala ko, matik tayo pag may word na ano, kakantay ninyo. Oo, dapat may music pag ganun. Gano'n ginawa niyo kami banda dito. So, going Hindi, back. yun nga. Tapos yun yung pinaka naglakad ako pa uwi, umuulan. Tapos wala Gago. na. Pain nun, pre, pag yung gano'n, yung naglakad ka, wala ka nakausap. Mm. Ang daming question yan sa utak mo. Ang pinakapupunit pa sa ating mga lalaki is kung paano sila nagbembangan sa, imagine mo ba? Matik eh, no? Papasok na agad Papasok sa yun, isip pre, mo. parang tinira-tira siya ng pag ganito. Yan, jago Na, rin. di mo na ma-imagine yung babae mo nun, sakit nun, pre. Pero sa akin, hindi yun na iniisip ko. Ang iniisip ko, kung paano pa masave yung relationship that time. Nakafocus ka pa sa... Oo, yun ang ano ko. Ang common nun, kasi naalala ko yung paranam, ang mangyayari nun, iniisip ko yung scenario na sinabi ng nanay na wag na, Oo. sa alis ka na. Hindi mo matanggap, gano'n na nangyari nun. Parang, papasok ka sa, yung pang-araw-araw mo iba na. Mag-iiba na. Mm. Tanggal na siya sa equation eh. So, hindi mo siya matanggap. Bakit ganun? Puro bakit? Bakit anong gagawin ko? Ang daming tanong. Ganun talaga mangyayari. Basta walang confirmation na may nangyari sa kanila. Basta ang ano doon is gusto niya magpakasal. Yun yung pinaka ano doon. Pero considered na siya ngayon with your knowledge. Yeah, nung ano doon, sabi ko bullshit pala yun dati. Dati wala. Dati hindi mo ano eh. naniniwala pa ako na since wala akong evidence, baka naman hindi. Kumbaga may meron, you giving benefit of the doubt na baka ganun nga. Kumbaga kasi magkasama kayo, tiwala ka pa rin eh. Yeah, pero ngayon sa experience na natanggap natin sa buhay, ilayo lang sa'yo yung pempem, pare, alam mo na eh. Yeah. May something na eh. Tapos, minumove na lagi yung kita ninyo. Tapos, ayaw ka ng pabembangin. I mean, alam mo na may bumibembang na iba. Dito nga pumapasok, pre, yung sinasabi ni Monching kanina. Kaya medyo doubtful ako doon na sabi mo kanina, nung hindi ka pa red pill, mukhang okay yung relationship mo. Pero sa totoo lang, pag hindi ka talaga bukas sa red pill, lahat okay eh. Oo. Diba red pill is Correct. truth eh. Para siyang Correct. third eye na bumubukas eh. Diba? Actually, maganda siya na nakakalungkot din at the Oo, same eh. time. Kasi alam mo na yung totoo eh. So, everything's normal sa paningin mo, but hindi pala eh. Hindi pala, mukha ka palang tanga nung mga panahon na yon, mukha ka palang susupot-supot nun, but dahil di ka pa nga red pill, normal to, normal. At yun ang maraming relationship pa rin hanggang ngayon, ang ganyan, pre. Yeah. Akala nila normal na pinagdadamot sa kanila yung pepe, normal na pag uwi nila. Nile-leverage. Oo, nileverage. Akala nila normal pa rin na pagka uwi nila sa bahay nila, galing silang trabaho, nakipagsuntukan sila dyan, nagbuhat sila ng hollow blocks dyan, pag uwi nila sila pa magluluto, maglilinis ng CR. Akala nila normal yun kasi hindi nila alam to eh. Totoo. Kaya nga pagka nagugulat sila na may nakikita nila tayo as content creator, nagsasabi tayo ng mga ganito, na-offend sila na parang, puta! Ginagawa ko yun ah. Hindi pwede, normal to eh. Boy, hindi nila alam yung sarap nung laya na meron tayo. Correct. Yung sarap nung freedom na meron tayo sa relationship. At yung, hindi nila alam yun. Para sila nakaposas eh. Tapos feeling nila, pero ang kagandahan naman dyan, maputol ko, kagandahan naman dyan sa posisyon nila, mas madali maging masaya. Mababaw. Nababaw. Tapos mababaw. medyo madali sila masatisfied maging masaya. Compare sa curse na nakuha natin, sa bukas ng mata natin na to, medyo mas mahirap tayong mapasaya. Kasi nga, kailangan may mapatunayan ka muna eh. Di ba? Tapos mahirap na rin tayo pahangain ng babae sa relationship. Yun. Yeah, isa pa yan. Kailangan nila mag-perform talaga ng malupit talaga.
after nung nangyari na yon, nasundan ka pa ng biggest ganon, ng broken heart ulit o hindi na? Oo naman, Meron pa ulit? nung college, actually, iniisip ko kung ano yung mas tumatatak sa akin. Kasi iba, parang wala lang din naman. Kumbaga, parte na rin siguro ng ano mo yun. Isa dalawa lang yan, yung matindi na yan. Isa dalawa lang lagi yan. Siguro yung yung sa magkaibigan. Yeah. Tinuhog mo? Hindi, parang feeling ko, tinuhog nila eh. Puti, Joke lang. Tinuhog ka. Hindi, dalawa sila eh. Okay. So, dalawa sila. Hindi ko alam na ang plano lang nila is yung yung parang... Pagtripan ka. Oo. Pero parang pares mo ganun. silang sinex. Yeah. Talo sila. Pares may nangyari pero hindi umabot dun sa pinaka because I'm expecting na papunta dun sa relationship eh. Wait, ano to? Pinagsabay mo sila? O... Hindi ko naman alam na may plano sila eh. Parang ganun eh. Ano to, threesome? Hindi. Ano ba? Maghiwalay Ba't na ka nila senaryo. pinagplanuhan? Anong... Hindi, parang ganito. Parang, di ba, una nakilala ko. Pinagtripan siya, pre. Parang si A, nakilala ko. Mm. Nakilala ko si A, tapos okay. So, usap-usap, ganyan-ganyan. Tapos, lagi kayo magkasama sa school. Tapos, until, yun na, may nangyari na. Mm. Tapos, nung may nangyari, ikaw, expected mo, ay, papunta sa relationship to. Eto matindi. Huli ko na nalaman, may boyfriend pala. Ay, gagi. Long, LDR. Gagi. Di ba? So, pagkatapos nun, yung kaibigan niya, ang kinausap ko. Mm. Nung kinausap ko yung kaibigan niya, sabi ko, ba't ganun nangyari? Bla, bla, bla. Tapos, kasi ganito yan. Kasi, ngayon nagkakausap na kami. Parang siya yung parang maigihan sila, naging pre. nagpanggap na crying shoulder, parang ganun. So, until na, ganun din. Binangyari din. Oh, tama. So, pagkatapos nun, nalaman ko naman, galing naman to sa breakup. Unti pa ako mapaaway dun sa boyfriend niya. Entanglement. Oo. Biruin mo, hatid ko ng bahay. Puta, may mga nakamotor, gaganyan sa amin. Uy, bagong boyfriend mo ba yan? Dadaraging. Oo. Sino ba yun? Ba't hindi ka napaaway? Hindi, umabot na rin sa ganun. Napaaway ka? Oo, na-police kami. Ay, gago. Ano yung nagbanatan Inano kayo? kami? Oo, doon mismo sa bar na pinag-iinuman namin. Pero hindi ako yung kaaway. Ang kaaway yung kasama ko. Mm. Kaaway yung kasama ko. Kasi nung magbabayad na kami ng bill. Kasi wasted na rin kami nun eh. Nung magbabayad na ng bill, ang pinakanatandaan ko, sumagot yung kasama ko, na yung tropa ko na sabi niya. Kasi, ambag-ambag pa kami nun. Siyempre, college, di ba? Ambag-ambag. Tapos, may sumagot na yung lalaki nasa labas. Tapos pumasok. Kunyari, maupo. Tapos, dumungaw. Mukhang kulang yung pera nyo. Sabi ganun. Tapos sabi lasing yung kasama ko. Sabi niya, wala kang pakialam. Doon na nag-start. Sinapak siya. Hindi. Nagtulakan muna. Mm. Yung kasama ko, kumuha agad nung monoblock na yun na, doon na nag-start. Rambulan na. Duro mo, babae rin talaga. Babae. Yun nga. Sabi ko, Sinusundan talaga kayo nung lalaki na yun. Oo, kasi gusto nga malaman kung sino yung dinedate nung girlfriend, nung So malamang nasaktan din yun sa sitwasyon niya na yun. Siguro. So ngayon baka red pill na rin yun, di ba? Yun yung pinaka sigurong So bakit siya tumatak sa'yo? Nasaktan ka ba? Parang... Hindi, tumatak sa... naging... kasi dalawa sila eh. Hindi, kasi syempre yung parang, yun nga, gusto mo ng relationship eh. Mm. Di ba? In that time eh, parang gano'n na parang, yung kung ano tayo. Nagigets ko eh. Para kasing Gets mo pre, eh. na double whammy siya, pre. Oo. Na double whammy siya. Umaasa siya rito, okay. May tumalon sana, may sasabi Oo, sana. parang gano'n. Asa na, relationship na to, biglang hindi pa rin pala. Puta, parang double Oo. whammy, pre. Pero kung ngayong sa lente mo, parang tanginan nyo, panalo pala ako, di ko kayo nirelasyon. Yun. Kung tutusin, gano'n nga. Mas naawa pa ako ngayon doon sa may boyfriend, tapos isa sa Yun, tama. yun yung pinaka na ko doon. Yun yung pinaka na... Kaya siya naalala ko kasi very kumbaga, hindi siya normal na nangyayari. Hindi. Parang gano'n, di ba? So yung mga relationship yan, normal yan eh. Pero ito kasi hindi. Kaya yun yung pinaka naalala ko. I think that time, kaya siguro nadali mo yung isang best friend niya kasi parang na-flex mo sa kanya ngayon eh, na na-validate ka ng isang babae, kagusto-gusto ka naman pala talaga, di ba? Kasi may nauna na, di ba? Correct. Tsaka ito pa, nalaman ko, may isa pa silang kaibigan babae. Hinira mo rin? Hindi. Siya na yung nagsabi sa akin na, bigla siya nag-open up ng Stage ganun. talaga sila, no? Mga ingitera kasi yan sa isa't isa. Siya na nagsabi na, hindi, ganito kasi yung plano nila, ganyan. Hindi naman naabot sa ganun, bla, bla, bla. So, siguro baka nag-expect ka lang. Tapos doon ko nalaman na actually meron na nga siyang ibang kausap pa. Yung kaka-break lang. Kausap naman is med student. Sabi ko, okay.
Doon ako na gano'n. Pero papatira rin yun, hindi mo lang tinira. Kaya nakipag-usap. Yun Patira na, hindi ko na alam. naman Yun, yun. hindi ko alam. Yun, hindi ko alam. Napangitan si Soplado. Nasa 4 lang ata eh, no? Kaya gusto maging ano eh, shoulder to cry kaso Yan yung doon ko nakita kung gaano sabi ko sang ina, napaka-dark naman itong pangyayari na doon, na meron palang ganung babae talaga na pwedeng i-plano yung ganun na pag ano. Iba yung ano nila, iba yung thinking din. iba talaga pre. Kaya Parang gusto ko yung ganong trauma. binimbang ng dalawa. Parang sa lahat ng trauma pinag-usapan natin, parang yung ganong trauma yung gusto kong trauma. Kasi nga ano eh, red pilled na tayo eh. Oo. Nakikita mo, iba na yung perspective mo eh. Payag na Diba? tayo sa ganun eh. Oo, di ba? Wala palang talo doon. Kaya parang naniniwala nga ako yung red pill talaga is curse. Siyempre, at the same time, gift din siya eh. Di ba? Kasi, Tsaka na ganda no, pag nakita mo siya uli, yung mga babaeng na nakit sa'yo, iba na yung itsura, buti na lang. Parang gano'n na eh. Boy, ang tataba na nila ngayon, boy. Oo, diba? Tapos, ang papangit nyo pala. Wasted Tingnan nyo. Tangina, iniyakan pa kita. Parang gano'n eh. Kasi, tangina pag in love ka, kasi ganda-ganda ka dun sa mga Correct, babaeng yun, correct, no? correct. And then, pag binalikan mo nang wala ka ng, ito nga eh, ang magical pala doon, is, ikaw lang kasi, yung feelings mo lang kasi nagbibigay ng value doon sa babae. Yes, correct. Pero ang totoo, wala naman talagang ganun kataas na value yun. Kaya pag wala na yung feelings mo, yung love mo sa kanya, Normal na tao lang. oo, Normal na tao tanginang lang. ton, taba naman pala nito, Oo. pangit naman pala nito. pepeng-pepe ka lang talaga. No? Oo. So, yun pare, ang dami nilang natutunan doon. Punong-puno yun mga pre. Ching, ano sa tingin mo takeaway nila ngayon sa video na to? Take away nila. I mean, oo. Tanginang yan, binigla. Lesson na makukuha na. Kasi nakita ko yun. Oo. Lesson. Tanginang yan. Ulitin ko lang to eh. Hindi, pag bata ka, prone na prone ka talaga sa kasuputan, kailangan mong i-check kung ano yung ginagawa mo ngayon. Yeah. Malamang kasuputan yan. Kasi anong nangyayari nga, since wala ka talagang ano niyan, pag bata ka, wala kang... Paano ba? Hindi ka talaga nag-iisip. Sumusunod ka lang sa kung ano nakita mo sa media, nakita mo sa kaibigan Pure mo. feelings pre. Mm. Sumusunod ka rin sa feelings mo pag bata. Oh, Correct. yeah, feelings. Wala talaga sa intention mo na gumagawa ka ng sarili mong direksyon. Pag bata ka, ganun talaga nangyari. Kaya at the same time, yung sinabi mo rin, wala ka nakikitang mali. Kasi sumusunod ka lang naman eh. Bakit sumusunod lang? Laging ganun din na program. Yun lang din ang lagi mong depensa. Datong inawag niyo akong aanuhin. Kaya marami sa kanila hindi accountable, di ba? Huwag niyo ako sisisihin. Sumunod lang naman ako eh. Kaya ganun yung mindset nila. Ngayon, pag eventually kumawala ka na, gusto mo na maging malaya, ang masakit na katotohanan, lagi mong tatanggapin kasalanan mo. Lahat kasi kahit pati pag umulan, pre, kasalanan mo na rin 'yan. Ngayon, yun yung masakit na part doon. Pero ang nangyayari kasi dito, hinuhulma mo na yung mundo mo eh. Sa specific na gusto mo. Kaya pati yung ulan, susuntukan mo sa buwan yan na pag ayoko ng ulan, alam mangyayari ng ulan dito sa realidad ko. Oh, yun talaga, ganun ng red pill. Oo. Kaya, yun, blessing and a curse yung pagiging red pill, pero definitely, astig ka. Kailangan din talaga. Kailangan din, definitely. And para sa akin, tingin ko, ang pwede nyo ma-takeaway dito sa episode na to is, nakita nyo naman na kung gaano kami ka-vulnerable. Even suplado mo to na ang galing-galing na sa female nature at sa usapang pagpapa-improve sa sarili, minsan din dumaan sa ganun. Na kapares din ninyo. Tao lang din kami. Dinadaanan din namin dinaanan ninyo. Nasaktan din kami before. At natuto, pinagkaiba lang siguro natin sa ibang supot is tinake natin yun as opportunity para mas matuto sa buhay. Yep. Hindi para malugmok sa bisyo o droga o kung Yep. saan man. Yeah. We use it as a weapon. So yun, sana kapulutan nyo ng aral yun. Ikaw bro, may last message ka sa kanila. So, Last takeaway. Yun yan, may mga bagay na minsan hindi mo pa naiintindihan sa umpisa eh. May mga bagay na hindi mo nauunawaan, pero eventually you will realize. Pero kailangan mo magdesisyon sa sarili mo na ako naniniwala ako pag alam mo may mali sa'yo eh. Mararamdaman mo yun eh. Yeah. Kasi lalo na kung nanggagaling ka sa emotions mo na pabago-bago, alam mong may mali eh. So, yun nga, sa mga naranasan ko na yun, yun lang yung pinaka sa akin. Yun na nag-open ng isip ko na akala ko, pagdating sa relationship,
ano lang talaga, kumbaga steady lang. Steady lang. Yeah. Kumbaga gawin mo yung tama, okay na. Maging ano ka, maging gentleman ka, maging nice ka. Kaya mo na i-retain ang relationship, pero hindi pala doon. Kumbaga hindi umiikot doon. Kumbaga doon papasok niya yung dynamic, yung kung paano mo i-frame yung babae. At ang pinakamahalaga sa lahat is kung paano mo nakikita yung sarili mo, kung paano ka dapat sa relationship. Yun ang pinaka-importante. Hindi yung kung ano yung gusto nila para sa relationship. Kasi ang babae, kagaya ng sabi mo, nagpa-follow lang naman sila. Yeah. Diba? Follow lang. So willing silang i-break lahat ng rules para sa mga lalaking gusto nila. So dapat ikaw yung maging lalaking ganun. Lead talaga. Lead. Yes, So yun, maganda, no? Sinabi ni Sadaw is accountability. Kay Ching. Ching yan. Ano yung sa'yo? And yung vulnerability and pain, use it as a weapon para mas Yun. mag-improve. Kay Suplado mo to is self-realization, reflect, Yes, di ba? yes. Kailangan importante yun pare, malaman mo talaga yung mali kasi walang improvement kung hindi mo alam na may mali, di ba? Mahirap niya, nasaktan ka, na broken heart ka, nagdroga ka, nagshabams ka. Yeah. Galawang Ayun na support mahirap. yun. Galawang emotions yun, mga pare. Kupal yun. So yun pare, no? I'm sure tuwang-tuwa kayo doon, sabog kayo doon sa video na yun, mga pare. Again, don't forget to subscribe kay Suplado Moto. I-follow Yes. nyo siya sa lahat ng Thank mga you. social media niya. Paabutin natin siya maging 10K, pare. Alright? So, kung gusto niyo mga ganong klaseng content, pare, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Supot Podcast. Babalik kami. Panis kayo, sublado mo ko to. 3 p.m. Yeah. Let's go. Sabugin Thank you. naman natin yung internet na ito. Walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Etasetan si Eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel. Kung gusto mo kong maabutan, manag